ayon sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At ramdam na ramdam ang galit sa ilang mga ngaral sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Sa akin, kay Father Darwin, sa pangunguna po ni Gitcano at Wendell Talibong, lalo na po kapag pagsasalita ng kasinungalingan, wala nang ibang hihigit pa sa kasangkapan ng Diablo, kinasangkapan ng bibig ni Wendell Talibong ni Satanas at ang isipan ng Diablo ni Wendell Talibong, isang matandang dragon ng punto por punto. tagal na ninyong ginawa ang pag-chop-chop sa mga aklat katoliko para mahikayat yung mga inosente. Okay, ating tatalakayin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Wendell Talibong, muli makasama ninyo at naniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Nakapagtataka talaga. Deleted ang kanilang mga video ngayon. Ito, una ang tinig ng karunungan, deleted ang video niya matapos natin sinagot yung mga tuligsa na may kaugnayan sa pananampalatayang Katoliko. Meron kayong division minister. Division Dahil minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia. nakuha yan? Patawa-tawanan lang ang terminong division minister sa INC. Saan nakuha? Di ba alam? Ito, Pasugo Magazine nila, nag-compose sa The Church Council. At itong Church Council, yun ang Economic Council of the Church of Christ. Ano ang nag-compose? Executive Minister as Presiding Officer, General Evangelist, Division Ministers. Napakahina ang argumento niya. Kaya mas madali piliin na i-delete na lang ang sagutan sa mga video kaysa mag-public correction. Ito pa, the revealers. Alam nyo kung paano ito mamimersonal sila. Ang pag-uusapan ay pagsisinungaling, wala nang tatalo sa mga Catholic faith defender at wala na ring tatalo sa pondo por pondo sa pangunguna po ni Gitcano at Wendell Talibong, lalo na po kapag pagsasalita ng kasinungalingan, wala nang ibang hihigit pa sa kasangkapan ng Diablo, kinasangkapan ng bibig ni Wendell Talibong ni Satanas at ang isipan ng Diablo ni Wendell Talibong, isang matandang dragon ng punto por punto. Gamit ang mga aklat katoliko na pinagputol-putol nila. Pero, tulad ni Tinig ng Karunungan, biglang deleted din ang video ng The Revealers. Ang nanaig ngayon, yung may hawak sa katwiran, yung laging nakapanig sa katotohanan, hindi binabaliktad yung katotohanan. Kung maalala ninyo, ginamit ko ang kanilang Pasugo Magazine. Yung mabasa sa Pasugo Magazine na may quotation silang aklat. Diyan sa aklat na yan, mabasa na si San Ignacio ay disipulo ni San Juan Apostol. Natataranta sila dyan nang ginamit natin yan mga kapatid. Balikan natin ha. Ito. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito. Research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto. Oh, patawa-tawa pa sila. Ano ang bala? Biblia ba? Oo. Nasa pasugo ninyo yan. Kotisyon ninyo yan. Mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7.7. naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. Oh, so tulungan niyo talaga. No?
pasugo. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the apostle. Sandali. Anong sabi ni Factbusters? Kawawa. Bakit pinahanap sa February 1997 ni Midan? Di ba dapat February 1977? Di ko na pansin yan Di ko na pansin yan. Balikan natin. Kaninong alagad si San Ignacio? Alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Basugo, Pebrero 1977, 7.7. Naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Oo nga pala. Ang pinahanap, sabi lang, palpak daw. Ang pinahanap, ang sinabi ko, Pasugo, February 1977. Ang pinahanap dito ni Bidan, Natin, pasugo daw, February 1997. bakit 1997? Ang pinahanap, ang binanggit, tama. Ngayon ko lang napansin ito. Maraming salamat, Kaburnok. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, kuya. napansin nyo? Oo. Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert. Hindi yan official stand na Iglesia ni Cristo. Nasa inyong Pasugo Magazine na sinipi ninyo ang aklat ni Robert na isang Church of Christ kung saan binanggit na si San Ignacio, si Santo Policarpio, sila ay mga alagad ni San Juan Apostol. Ang tanong, palagi ninyong ginagamit si San Ignacio. Dahil nabutata, alam nyo ba, dahil nabutata dito, abay, si Midan sabi niya, hindi naman si San Ignacio dapat ang pag-usapan dito. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Cristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Natatawa talaga ako. Ang pinag-usapan daw umano ay sabi niya, pangalan. Hindi si San Ignacio o si Policarpio. Abay, para nakalimutan yata nila. Di ba sila mismo ang nagsabi? Kaya talibong, huwag mo kaming dayain. Nag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang
ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. Oh, so, di ba sila mismo ang nagsabi na dapat sagutin ko yung pahayag nila na imbento ni San Ignacio ang pangalan. Kaya nga sinagot natin na may karapatan si San Ignacio dahil kahit nga sa kotisyon ng kanilang Pasugo Magazine, di ba, sabi na si San Ignacio at si Policarpio ay mga alagad ni San Juan Apostol. Ikumpara ni Felix Manalo, kaninong alagad si Manalo? Ha? Dahil lang nagkulong sa kaniyang silid, hindi kumain at hindi natulog, naging anghel na? O, ngayon, paano nila gigibain itong nasa Pasugo Magazine, mga kapatid? Paano nila gigibain? Alam nyo? Boy, dun sila kay ChatGPT dahil credible daw. O, pansinin ninyo. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Oh, so si ChatGPT, credible source sa sagot sa punto por punto. Ano ang tanong nila para kay ChatGPT? Ito. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan, gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Eh sabi po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Galing talaga ni ChatGPT. Iglesia ata ito natin. Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to change the name of the church. Walang karapatan dati kay ChatGPT. Okay. Kahit sa katanungan pinipilipit pa. Bakit? Yun bang pagtawag ni San Ignacio na Iglesia Katolika ang tunay na iglesia ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Pinalitan ba niya ng pangalan ang tunay na iglesia? Hindi. Kaya nga, totoo ang tanong, ang sagot na walang karapatan. Dahil hindi naman aral ng Simbahang Katoliko na pinalitan ni San Ignacio ang pangalan. Aral yan ng INC Tatag di Manalo. Kaya nga sa binasa ni Parva, ano ang sabi ni Parva nung binasa niya ang Aklat Katoliko? Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, see? The Church of Christ is here for the first time called the Catholic Church. Hindi sinabing, the Church of Christ is here for the first time since the name Catholic Church. Oh, ngayon, dahil credible daw o mano, anong sabi nila si ChatGPT para sa kanila? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Teka, Oh, sa punto por punto para pagsagot, si ChatGPT ay credible source. Oh, sige nga, tanungin natin si ChatGPT. May sagot ulit. Oh, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Who is the founder of the Iglesia ni Cristo 1914? Oh, ito sagutin ChatGPT, oh. The founder of the Iglesia ni Cristo, INC, in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the church and regarded by the members as the last
messenger of God. Manalo established the INC with the belief that he was called to restore Christianity to its true form. Oh, so wala silang pagkakaiba ni Kibuloy at iba pang mga nagtatag. So, ngayon, credible ba si ChatGPT? May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan. Oh, credible source si ChatGPT daw. Ngayon, kung credible source si ChatGPT, batay kung tanungin natin si ChatGPT, sino ang founder ng INC? Oh, 'di ba si Felix Manalo? Oh. Ngayon, balikan natin mga kapatid. Napakahina sa argumento nila. Walang kalitoy-litoy talaga. Bakit? Una, imagine, yung kotisyon, nasa kanilang aklat, sabi nila, abay, si Robert na nagsulat diyan, hindi yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Di ba daming mga aklat Katoliko na ginamit ninyo? Kaanib ba yan ang mga pare na may akda sa naturang mga aklat sa Iglesia ni Cristo? Hindi, ginamit lang ninyo as reference. Ganon din. Kaya may tanong sila. Mahirap bang sagutin itong tanong na ito? Ito ang tanong. Siguro, Kuya Midan, mag-iwan tayo ng isang tanong dito kay Wendell Talibong. Wendell Talibong, sa ipinahayag mo na pasugo na ipinapakita namin sa iyo dito sa screen, halimbawa ito, yan ay galing sa iyo, no? Yan ay galing sa iyo na ipinost mo noong September 16, 8:47 p.m. Ang itatanong namin sa iyo, ito bang si Robert J.W. Robert ay isang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 na may kinikilalang sugong kapatid na Felix Manalo? Miyembro ba o mano? Di, sila dapat ang sasagot diyan. Sino ba si Robert na sinipi sa kanilang pasugo? Si Robert, si J.W. Robert ay gumawa ng isang aklat na Commentary of General Epistles of James. Inilathala noong 1963. Ang mga booklet niya ay commentary, book of treatment ng bagong tipan. Maaari itong sermon, maaari itong teaching. Si J.W. Robert ay isang Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Restoration Movement sa Texas, USA. So, si Robert, na sinipi nila ang aklat, ay isa pa lang Church of Christ, English lang. Alexander Campbell. Siguro ito. Sandali muna, nabasa natin dito si kapatid na Rolando Arellano. Mr. Wendell, isipin mo na lang, nagsimula yan sa Kubo. Ay, walang pagkakaiba kay Kibuloy, di ba? Ganon din si Kibuloy. At hindi ibig sabihin, lumaki kayo, tulad sa Islam, lumaki din, dahil lumaki, tulad sa Church of Christ, nagsimula sa maliit, lumaki din, tunay na. Hindi yan totoo. Maling argumento yan. No? Sa Kubo umano, dami ng kumalaban at tumulig sa diyan. Hindi yan makilala sa buong mundo kung huwad yan. Ang daming mga huwad, kilalang kilala sa buong mundo. Di ba? Kaya nga, nagkasuwaga na ang pahayag ng mga ngaral ninyo. Dahil nung na bisto mga kapatid, nagkatarantahan na, imagine, nataranta talaga. Ang binanggit ko, 1977. Pagkatapos pinahanap, 1997.
kung kaninong alagad si San Ignacio. Alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Basugo, Pebrero 1977, Ano naman? Pasugo, February 1977. yan. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. So, binanggit pa niya 1977, pagkatapos pinahanap 1997. Nako, Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. the author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, kuya. Yan, natuturanta na sila dito. Kaya binanggit kasi sa koteksyon nila na si San Ignacio at si Policarpio ay mga alagad. Mga alagad ni kanino? San Juan Apostol. Kaya nang nabanggit diyan sa koteksyon nila sa naturang pasugo, abay ang palusot nila, di naman si San Ignacio ang pinag-uusapan dito. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Anong hindi yun ang pinag-uusapan? Di ba? Yun ang gusto niyong sagutin ko. Dahil sa ginamit ninyong invento ni San Ignacio with the conclusion na si San Ignacio ang nagtatag. Balikan natin. Kaya talibong, huwag mo kaming dayain. Nag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. See? Kaya nga, nabanggit natin si San Ignacio. Pero, dahil para sa kanila, credible si ChatGPT. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa So ngayon, ano ang sabi ni Parba? Di ba sabi ni Parba na si San Ignacio daw ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Yun ang panindigan ni Parba. Dahil si ChatGPT, sandali, hanapin natin yung sabi ni Parba. Nagsusuwagan ang mga mangangaral sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ito si Parba, Sa Katugo, si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katugo. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa iglesia. Si San Ignacio umano ang nagtatag. Bago yan, dahil nagsusuwagan din ang pahayag na yan. Kung si San Ignacio ang nagtatag, abay, dito pa lang mga kapatid, wala na, tapos na. Batay sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Anong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Paalala natin ni Parba ito. Ito at sa mga ngaral. Ito ang nakasulat sa Pasugo Magazine. The Catholic Church, therefore, si Phil John Fuentes na ministro ang nagsulat dito. The Catholic Church, therefore,
And I strongly assert this. Exist not because it was founded. Ngayon, ang tanong natin, kung sinabi sa ministro nilang si Phil John Fuentes na the Catholic Church therefore, and I strongly assert this, exist not because it was founded. Sino ngayon ang dapat paniwalaan yung sinabi na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko? O itong si Phil John Fuentes na nagsabing the Catholic Church which exists to this day, na itatag, hindi daw umano na itatag the Catholic Church, therefore I strongly assert, exist not because it was founded. So nagsusuwaga na, di ba? Ang kanilang aral kaugnay dito mga kapatid. Okay. Balikan natin ang mga ngaral sa INC. Na dapat nating alamin kung hindi galing kay Kristo, maganda yung tanong nyo kanino galing yung Katolika? Basahin na po natin sa page 3. Katolika, ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginagamit upang tukuyin ang iglesia sa buong mundo. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Yan. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Ngayon, ng ating ginamit ang kanilang pasugo magasin na si San Ignacio na nag-imbento sa pangalang Katoliko ay alagad ni San Juan. Di natataranta na. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Basugo, Pebrero 1977, 7.7 naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. 77. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, kuya. No, yan. Napansin po ba ninyo kung ano yung pasugo? Ang pinahanap, 1997 daw. 1977 yung ginamit ko. So natataranta na talaga. Pagkatapos, nito mga kapatid, dahil sabi nila, hindi naman yan ang tindig ng iglesia. Kahit pa sabihin ninyo, hindi yan tindig ng iglesia. Nakasulat at natlathala sa pasugo magasin ninyo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Dapat, kung di kayo tatanggap dahil hindi yan tindig, sige nga, challenge natin. Kung nakasulat
sinipi ng pasugo ninyo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kung di nyo yan matanggap, sige, kanino siyang alagad? Aber, di po ba, sabi nila, credible si ChatGPT, oh. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Oh, credible source. Okay. Tanungin natin si ChatGPT. Ha? Tanungin natin. Dahil pinaniwalaan pala nilang credible source itong ChatGPT. Una, ito ba si San Ignacio? Kaninong alagad ito? Na palaging ginagamit ng mga ministro. Ito ang... May sagot ulit si... Sandali Ito ang mabasa natin sa ChatGPT. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John, the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church, known as Apostolic Father. O nasa ChatGPT na sabi nila si ChatGPT daw. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto. Credible para sa kanila si ChatGPT. Ngayon, nang sinabi ni Parba na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko, okay, balikan natin si ChatGPT dahil para pala sa kanila credible si ChatGPT. Ang tanong dito, itanong niyo si ChatGPT, si San Ignacio ba ang founder sa simbahang Katoliko? Ito ang sagot. Pansinin ninyo. No, Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Saint Ignatius was an early church bishop who was instrumental in laying the foundation of the early church. And he may have been the first to use the term Catholic, meaning universal, to describe the church. He was a disciple of the Apostle John. Ngayon, credible daw umano si ChatGPT. Kung tanungin natin si ChatGPT, mga kapatid, sino ang founder sa INC? 1914. Sasagutin ka ni ChatGPT. Kaya, nang nalantad natin batay ang kanilang pasugo, kaninong alagad si San Ignacio na unang gumamit sa salitang Katoliko, nag-iba ang ihip sa hangin. Hindi yan umano ang pinag-uusapan. Usapan dito, Kuya Romel, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi daw umano. Paulit-ulit nilang ginamit si San Ignacio dahil chap-chap kasi. Di nila napansin na kung i-trace natin si San Ignacio kaninong alagad, kahit pa tingnan nila sa ChatGPT na kinikilala nilang credible source, booking sila. Di ba? Booking sila. Gusto lang ilihis talaga, ilayo, dahil takot sila na madiskubre ang kasinungalingan. Sige, balikan natin. Di ba, credible si ChatGPT, di ba? Para sa kanila, very credible. Tanungin natin si ChatGPT. Sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? 1914. Usapan dito, Kuya.
Ito mga kapatid, tanungin natin. Who is the founder of the Iglesia de Cristo in 1914? The founder of the Iglesia de Cristo in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the Church of Christ. Is regarded by members as the last messenger of God. O, see? Nasa ChatGPT yan na para sa kanila, si ChatGPT ay May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa pondo po. credible source si ChatGPT daw. Okay, balikan natin. Totoo ba ang sinabi ni ChatGPT kung kailan sila na itatag mga kapatid? Totoo. Una, alam nyo ba na yung pautay-utay na aral ni Felix Manalo, kailan nagsimula na ang unang iglesia para sa kanya ay natalikod? Kailan? Anong taon yon? Silipin ninyo ang Pasugo Magazine nila. Ito po ang mabasa sa Pasugo Magazine, mga kapatid. Na ang may akda ay si Isabelo Crisostomo. Sa pahina 10, in 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ, which vanished after the death of the apostles. Kailan siya na-convince, na-kumbinsi, na tinawag siya? Siya lang ang nag-kumbinsi sa kanyang sarili. Di po ba ganon din ang kay Kibuloy? Nakumbinsi din si Kibuloy na siya'y appointed son of God. Walang pagkakaiba. Sa Islam, nakumbinsi din si Muhammad na siya'y propeta. Si Felix Manalo, 1913, nakumbinsi siya na natalikod ang unang iglesia. So, ngayon, noong 1913 pa, nagsimula ang aral ni Felix Manalo na natalikod ang unang iglesia. Kailan niya inirehistro ang kaniyang iglesia na gumagamit lang sa Roma 16:16? Kailan? Silipin niyo itong Pasugo Magazine. Tingnan niyo. Nasa inyong Pasugo Magazine. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Sino ang founder? Si Felix Manalo. Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Kaya nga sa Artículos de Incorporación para Pol 4, Kuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. Tanong! Anong panindigan ng mga INC pag narehistro sa Securities and Exchange Commission? Alam nyo ba? Ang batayan nila na ang isang sikta na lumitaw sa kapanahunan ay walang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo dahil ayon sa pasugong ito, Pebrero 1981, pahina 51 ni Brigido Lubao, alam nyo ba? Ang SIC registration, ang batayan para kung narehistro ito, walang kaugnayan sa mga